Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. All the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Ang ating pag-uusapan ngayon, mahal kong mga kapatid, sa mga hindi po nakakilala, ako po inyong lingkod, Evangelist Dizon. Salamat sa inyong pagparito at hindi lang nawa ito ang pinakauna at huli nating pagkikita, mga kapatid, kundi sa atin din po itong makita sa langit na bayan, maulitan naman dito. Ano po? Okay. Mga kapatid, ating topic po ngayon, kasi ang ating pong oras ay isang oras na lamang mag-alas 12 na. Pwede bang masarado ito, banda? Para mas makita nyo clear? Then, pwede ba okay lang ba sa inyo mga technician kung itakilid ng konti? Para mas makita ito, okay lang ba? O, kitang-kita naman. Okay, thank you. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Ama, kami po'y magpapanimula ng aming pag-aaral ngayon. Ang pagpapala nawa ng langit, ang aming pong mararanasan habang kayo po, Ama, ang siyang magsasalita sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pribilehiyong madinig naming muli ang kaligtasan. Ito po yung aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon, mahal ko mga kapatid, sandali nga muna po, may tatlong bagay akong hiling. Una, kung ikay nagpaplanong matulog ngayon habang ako nagsasalita, postpone muna. Okay? Sa bahay tulog, pagdating sa simbahan, tulog pa rin. Ginawang board and lodging ang simbahan. Kung may plano kang magsi-cellphone, wag mo na ngayon mga kapatid. Lalabas dyan, patay na si Soriano. Ganun ano? Kasi nilalabas nila sa cellphone. Okay? Wag mo na, matutokso kayong manood dyan. Ikatlo, kung may plano kayong makipagkwentuhan sa inyong katabi, saka na lang yan mga kapatid, pwede yan mamaya sa kainan. Ang ating gagawin, concentrate muna tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Pagka tayo nananalangin, ang Diyos hindi nagdidisturbo sa atin. Pagka kayo nanalangin, kahit 10 oras pa, dire-diretso, walang Diyos po mga kapatid na haharangan ang iyong prayer. Ngayon, pagka ang Diyos ang magsalita, makinig naman tayo. Okay? So yun ang ating gagawin mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon is my name written in the book of life. Sa Biblia, mga kapatid, lalo tigit sa chapter 21 ng aklat ng Apokalipsis, nabuksan ang maraming aklat and the books were open. Then, merong special mention. Then, the other book was open, the book of life. Sino man ang nakasulat sa aklat ng buhay ay maliligtas. Lahat ng di nakasulat, of course, di masama sa kaligtasan. Sa Biblia, mayroong mga prominenteng mga aklat ating mabasa. Aklat ng kamatayan. Lahat ng taong di masulat, ang pangalan sa aklat ng buhay, kung nakasulat sa aklat ng kamatayan, ay di hatol nga kamatayan. Ang isa naman, aklat ng alaala. In short, mga kapatid, lahat ng inyong ginawa na mabubuti at di mabubuti, ating mga ginawa nakasulat sa aklat ng buhay, aklat ng alaala. Ang lahat ng maliligtas ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagdating sa langit, may tatlong mga surprises. Number 1, sa kasama-samang tao mo, sa mga nagawa mo, bilang masamang tao, magtataka ka kung bakit nandun ka sa langit. Unang surprise. Uy, ano ito? Langit ito. Ha? Bakit ako nandito? Oh, buti nga. At bago ka nasagasaan ay nakapagsisi ka. Ano, maganda, no? Good news yun, ah. Ikalawa, naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga ini-expect mo na sa langit. Panginoon, ano yan? Aklat ng buhay. O Panginoon, anong ibig sabihin? Lahat na nakasulat dito ay maliligtas. At ganun nga, Panginoon, ang aming church elder, mabait yun.
Pati yung aming pastor, napakabait yun. Tingnan ko nga, Panginoon, sa aklat ng buhay. Anong pangalan ng inyong church pastor? Dison po apelido. Dison. O, D, A, B, C, D, E. Wala eh. Sandali lang. Tingnan ko sa aklat ng kamatayan. Dison. Ito, number 1. Ang ine-expect mong nandoon, wala doon. Ito, ay Panginoon, bakit wala? May nanglabit, Brad, pwede bang ako na naman? Sige. Hindi ba ikaw yung kalaban ko sa lupa? Ninakaw mo yung kalabaw ko at baka, ikaw nga din eh, baka ko't kalabaw, ninakaw mo rin eh. Mga taong hindi mo ine-expect nandoon. Ito minahal at tinatawad ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ating isipin, ang atin bang mga buhay ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yan ang dapat nating pakaisipin. Huwag na nating isipin yung ating kapitbahay. Backslider yan, nabuntis yan, madilim, di niya nga alam na kung sino ang tatay. At saka siya, mga magnanakaw, mga lahi. Mga kapatid, huwag na po yung maging business ng buhay. You know what? Ang ating business dapat, ang atin bang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. And that is my priority. May mga taong lumapit sa akin, sabi, Pastor, bakit? Tulungan niyo po ako. Nalin, mapunta sa langit. Oo naman, matulungan kita, pero hindi talaga ako makatulong magligtas sa Diyos lamang. Pastor, tanong ko sa iyo, mapunta na ba ako sa langit? Langit na ba talaga buhay ko? Brother, sister, hindi ko masabi yan. Pastor, kayo dapat alam nyo. Ako pang sinisisi. Sabi ko, sige, sobrang pungungulit mo, sasabihin ko na rin. Anyway, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya nung ikay nananampalataya sa Diyos. Ngunit, tandaan mo ha, tayo maliligtas, hindi sa mabubuting gawa, pero ang mga ililigtas may mabubuting gawa. Ang Sabat hindi magliligtas. Ang Sabado, mga kapatid, hindi magliligtas. Hindi rin magliligtas kung hindi ka kumain ng baboy at biik, ay maliligtas ka. No. Pero ang mga taong ililigtas, hindi kumakain ng karumaldumal. Ang 10 utos ay hindi tagapaligtas. Ano pa sabi ng iba? Ay kung tayo naligtas sa biyaya, ba't kailangan pang sumunod sa utos? Bakit? Kung ligtas ka sa biyaya, labagin ang utos. Yun ba yung sinabi ng Diyos? Saan pa yung nabiyayaan ka, lalabag ka? Kaya mga kapatid, sa mga nanonood po ngayon, ano po? Ito ang masabi ko sa inyo. Hindi po minamalit ko yung ibang sect at denominasyon. Halimbawa, Catholic ako. Lilipat ako sa born again. Catholic, nag-born again. Walang pinagbago. Bakit? Linggo, linggo. Labag Sabado, labag. Walang 10 utos, wala din. Kain ng baboy, kain ng baboy. May pinagbago? Wala. Kung mayroon man, karatula ng simbahan. Born again, lipat sa Pentecostal. Linggo, linggo. Labag Sabado, labag. Kain ng baboy, may pinagbago? Wala. Lipat ka na naman doon sa Baptist. Wala, kapatid, pareho lang yan. Pero galing sa Baptist, Pentecostal, Iglesia, o kaya dati dan anuman, Linggo, Sabado na. Kain ng baboy, hindi na. Labag Sabado, ngayon hindi na. Linggo, Sabado na kung magsamba. Wala 10 utos, meron na. Kumakain ng karumaldumal, ngayon hindi na. Hindi lang karatulan ng simbahan ang nabago. Pati turo, aral, doktrina, buhay, pamumuhay, nagbago. Yun ang isusulat sa aklat ng buhay. Ito naman, wag natin puntahan yung iba. Sa Seventh-day Adventist tayo. Noon nagmumura, ang Adventista ngayon nagmumura pa rin. Ay, walang pinagbago, karatula lang din. Dati-dati matampuhin, ngayon mas lumala pa. Hoy, grabe. Kung mag-crusade, ang nabinyagan 30, ang nag-backslide 31, kasama ang speaker. Nako, may diakono bang nagbabackslide? May elder bang nagbabackslide? May pastor din ba nagbackslide? Ay wala naman pala pinagkaiba. Pari-pariho lang. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing minabalit kayo. Kung ang trabaho ng pastor ay pagsisermon, trabaho ng pastor dumalot manalangin at lagi na lang nagbabasa ng Biblia. Kung ang pastor na dapat maligtas, hindi pa naligtas. Kung ang pastor na dalangin, hindi maliligtas. Kumusta na lang kaya kayong membro? Naisip nyo ba yun? Salamat na lang ang kaligtahan sa gawa, kundi sa biyaya. Ngunit ang mga nabibiyayaan ay merong mabubuting gawa. Is my name written there? Nangyari na ba mga kapatid? Nagkaroon ng roll call. Binasa ang lahat ng pangalan, pero ang pangalan mo wala sa listahan. Halimbawa, senior citizen,
tatanggap ng 8,000. Ang haba ng linya, 4 hours. Kasi dahilan sa COVID. Meron din bang ganun sa inyo dito? 8,000 sa inyo, mukhang 20 yata inyo, mas malaki. Ha? Magkano ba? 6,500. O bakit 8,000? Nabawasan ng 1,500. May sabarista mga kapatid sa amin. Nanawagan ng ganito, sabi niya, ang akin pong misis nagkasakit na hospital. Kailangan ko, Panginoon, sabi niya, sa kanya prayer pa, sabi niya, Panginoon, kailangan ko po 10,000. Narinig ng ating diakono, ang dalangin ng kapatid na ito. Dinala sa simbahan at nag-promote, naglikom ng pera. Mababait ang mga kapatid. Tumulong, nagbigay ng pera. Matulungin ba? Mga kapatid, nakapaglikom ng 9,500. At nung nakapaglikom, binigyan ng diakono, brother, dinidig ng Panginoon, paglikom po tayo ng 9,500. Sa halip matuwa, nagalit, ang hinilig ko sa Diyos 10,000, bakit 9,500 lang, inyo pang binawasan? Ang sama, no? Sama. Kasi 10,000 daw yung hiling niya sa Diyos, ba't binawasan ng 500? Mga kapatid, may mga punto tayo minsan mabubuting pakinggan, pero malimit sablay. Bakit? Ang ating gusto langit, 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 pero ito lagi kong pinagdidinan. Ang ating practices makalupa. Tingnan mo. Pagising, cellphone. Pero ang Biblia, di pa nabuksan. Bago matulog, cellphone. Puntang airport, cellphone. Pupunta sa CR, kasamang cellphone. Kahit naliligo, tumurong ang cellphone. Pupunta pa kahit bumubula Pangulo. Cellphone. Ay, nako talaga. Pagka naiwanan ng Biblia sa simbahan, hayaan mo, ililigpit lang yan ng caretaker. Pagka ang cellphone naiwanan, 45,000, balikan natin, baka mawala. Ano ba talagang ating pinaghahanda? Langit o lupa? Kapatid, minsan, action speaks louder than words. Kung ano ang ating galaw, yun ang nababasa. Ang tanong, talagang langit ba, mga kapatid, ang ating tinutumbok o lupa? Tingnan mo nung araw, Miyerkules nagsisimba, Biyernes nagsisimba. Ngayon di na, may COVID pa. Dati-rati hindi nalilate. Ngayon, ubod ng pagka-late. Pagdating sa simbahan, pag upo agad sa upuan, parang may magic ang upuan. Pag upo, hikab agad. Kagigising lang, late pa, pag upo, hikab. Paano mapuri mo ang Diyos niyan? Ito pa hindi pa tapos ang divine service, ang isipan uwi na. Pagdating sa iway, di mo mabalik. Sa ikapo, hindi ka tapat. Sa offering, hindi rin tapat. Pag-worship sa umaga, hindi rin pala worship. Sa gabi, hindi rin. Pagbasa ng Biblia, hindi rin. At ang pagbabasa sa gabi, hindi rin. Hindi madalanginin. Kayo raw maging Diyos. Dapat bang dalahin sa langit yan? O purgatorio, hindi pa rin karapat-dapat. Kung mayroon man. Hindi pa kasali ang ugali niyang napakabantot. Sa Palawan, kapatid, sagana kami sa pantot. Kahit 3 kilometros, kapatid, basta pabor ang hangin, nasisingot mo pa ang amoy ng pantot. Ganon kasaklap ang pantot. Ang ating mga ugali, minsan di talaga madruwing. Sabi nga ng iba, di makain ng aso. Mabuti pang aso, nakakain. Ang punto, mga kapatid, mapastor ka man o di pastor, church member ka man, church officer ka man, under the foot of the cross of our Lord Jesus Christ, we are equally footed. In short, ikaw at ako, walang mas mabuti at di mas mabuti. Lahat tayo makasalanan, pinatawad ng Panginoon. Amen? Now, ang aking hiling sa Panginoon, mga kapatid, ay walang iba. Ikaw, ako, pagka narinig natin ang pabalita, isa lang ang magiging sambit ng ating mga labi. Purihin ang Diyos sa buhay ng tao. Kapatid, si Elder, doon kami sa likod, sabi niya, Pastor, alam mo, 2 beses ko pinanood yung inyo pong topic na about the life and the resurrection of Jesus Christ. Pagbanggit pa lang niya sa akin, mga kapatid, hindi niya pa natapos yung sabi niya, kinikilabutan na ako. Bakit? It's talking about the life of Jesus Christ. It's talking about the sacrifice of Jesus Christ. It's talking about the death of Jesus Christ. And it's talking about the resurrection of Jesus Christ. And it was talking about the ascension of Jesus Christ. And it's talking about the coming of Jesus Christ. The question is, karapat-dapat ba siyang mamatay? Ang sagot, no. Tayo ang iniligtas o siya? Tayo iniligtas, siya ang tagapagligtas. Bakit ba pagdating sa paglilingkod, napakatamad ng maraming sabarista?
Pero kung nabagyuhan, nabahaan, na COVID, araw-araw, lalabas pa sa cellphone, please pray for us. Kasi na COVID. Mga kapatid, liban lang tayo magbago, walang kwinta ang ating pagsamba. Liban lang na magbago ako, walang kwinta ang buhay natin. Kapatid, i-share ko muna sa inyo po ang mga ilang mga pictures kung ano ang aming mga activities sa Palawan. At least, para ito siyang pangsalbutang ulat. Okay lang po ba sa inyo, mga kapatid? I-share ko sa inyo. Nakikita na itong iba kong mga kapatid at mga kapatid natin sa ibang bansa. But I would like to share this one to you. Why? The tasks, the last command, the last marching order that Jesus gave to us was go and preach. We need to involve ourselves. Meron tinatawag, mga kapatid, na total involvement of our church members. Ano tawag noon? Members, ano yan? Total involvement. You need to be involved in the works of the Lord. Now, tingnan nyo ito, mga kapatid. Sa lupang ito, may mga global crisis. Tama po ba may global crisis? Yes. Mayroon tinatawag political crisis. Mayroon tinatawag economic crisis. Lahat ng yan nasa lupa. Ang masaklap sa lahat ng masaklap, pati spiritual crisis, crisis pa rin talaga. Dati-rati nagsisimba, ngayon hindi na. Dati-rati madalanginin, ngayon hindi na. Dati-rati palabasan ng Biblia, ngayon hindi na. Dati-rati nag-worship, ngayon hindi na. Dati-rati napakabait, ngayon sumusungit na. Dati-rati matulungin, ngayon, bakit ako tutulong? Sila lang ba nangangailangan ng pera? Tama yan? May crisis! Tama hindi? Ang sabi ng Biblia, look unto Jesus. Anong ginagawa ng ibang mga membro, mga kapatid? No! They were not able to look even to Jesus because what they wanted really is to focus their eyes to human people. Why? Sabi ng Biblia, look unto Jesus. Anong tinignan? Si pastor, si elder. Pastor namin, elder namin, mga pandak, ako matangkad. Sila pangit, ako gwapo. Ako mayaman, may sasakyan. Sila hindi. Wala nga pinag-aral, ako doktor. O di ba mas magaling ako? Ba't hindi ako naging church elder? Kapatid, kahit ako kakarapat dapat, di talaga kita piliin. Tandaan nyo ito. Kung ikaw na may piliin ng Diyos, huwag kang tumanggi. Maraming sabarista, natatanggi. Bakit? Madisturbo daw ang kanilang negosyo. Kapatid, pag pinili ka ng Diyos, huwag kang tumanggi. Pag di ka naman pinili ng Diyos, huwag mo namang isiksik ang sarili mo. You are not a blessing. We are not serving for popularity. We are not serving on that jury because we wanted to be what? Popular to anybody else. This is not about us. It's about the Master who died for us. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Spiritual crisis. May tinatawag spiritual dryness. Ano yung spiritual dryness, mga kapatid? Gusto niyo po bang malaman kung anong dry? Ito yung dry. Pag di na nag-worship, di na palabas ang Biblia, hindi madalanginin, hindi pala samba, hindi tumutulong sa gawain ng simbahan, hindi sumasama sa Bible study, hindi sumali sa mga gawain pangloob at labas ng simbahan, ito ay mga palatandaan ng dryness. Alam niyo anong gusto ng dry? Pagkasabado, late. Pero sa barista naman kasi, simba. Upo, hikap. Tapos na, tuwi. Bakit? Tapos na eh. Sabado ulit, balik. Bakit? Sa barista eh. Tapos na, balik na naman. Tumanda ng may lupa, patay. Di man lang napakinabangan. Yan yung mga dry. Nakuha niyong punto, kapatid? Now, kailangan pa ba may pastor dito? Mga kapatid, tulungan natin simbahan. No! I will tell you, my brothers and sisters in Christ, huwag niyong hayaan ng pastor at elder. Araw-araw na lang, Sabado na lamang nagpo-promote para tulungan simbahan. Dapat ugat natin, tayo ang kiramdam. Pastor, elder, ano po ba ang pwede kong maitulong sa gawain ng Panginoon? Kung lahat tayo, mga kapatid, sabihan ko kayo, hindi mahirap mag-elder at mag-pastor. Bakit? Lahat nakikipag-involve. Naku, mga kapatid, dapat tayo tumulong sa gawain ng Panginoon. Ito, masabi ko sa inyo. Ang ating registration sa Palawan, nag-umpisa lang kami sa 1 watt. Nung pumunta ko sa NTC para kumuha, kapatid, ng license, anong sabi sa akin nung head nila? Pastor ka ba talaga? Opo. Ba't ka nagsisinungaling? Sir, hindi pa ako nagsisinungaling. Saan ka makita registration 1 watt? Sabi ko, sir, 1 watt lang talaga eh. Anong brand? Nung binanggit ko sa kanya, mga kapatid, sabi niya, 1 watt lang nga yun. Nag-broadcast kami ng 1 watt. Tuwang-tuwa na ako, brother. Bakit? 1 kilometro na ang makarinig eh. Oh, kita mo, 1 kilometro, tuwang-tuwa na ako. Nag-share mo na ko araw sa 1 kilometro. O 1 kilometro, kapatid, baka 5 bahay na rin yun. Naging 500 watts.
Sabi ko, Panginoon, sana mapalakas pa ito. Ito ang nangyari. Noong ako mga kapatid ay nagturo, isang panahon noon, araw ng Sabado, may Fortuner! Nagparada sa harap ng simbahan. Alam nyo nangyari? Sabi agad, nandito ba si Pastor Dison? Mga kapatid, pagka hinahanap ka, huwag kang agad sumagot, baka ikay papatayin. Bakit naman po? Kasi gusto ko siyang makausap. Ano pong dahilan at gusto niyo po siyang makausap? Sandali lang muna. Parang nabubusisan kita eh. Ikaw si Dison ano? Ay, alam mo sabi mo, parang hindi. Hindi naman pwede yun. Ako nga po, anong sadya? Alam mo, Pastor, ako'y nakinig sa inyong programa. Pwede matingnan yung radio station. Sabi ko, NTC siguro to. At nung pumunta mapatid, sabi niya, ito pala yun. Ilang watts ito, Pastor? 500 watts po. Kung magiging 1,000, mas marami bang makakapakinig ng pabalitan ng Diyos? Opo, kapatid, sabihan ko kayo. Ang Baptist Church member, nagbigay ng 190,000. Wow! Di ba? Wow tayo. Pero wala pang sabarista nagbigay ng ganon. Baptist yun. Ito masaya. Pagpunta ko ng Puerto Princesa, ang Muslim mga kapatid sabi, ay Pastor, ako ba isang ano ba ako? Muslim ba ako pero nakinig ba ako sa programa mo? Alam mo, Pastor, gusto ko ba magbigay ng pera? Muslim kapatid nagbigay ng 5,000. Iglesia ni Cristo nagbigay ng 10,000. Kung ang gawain ng Diyos hindi tutulungan ng bayan ng Diyos, gagamitin ng Diyos ang intel, nakakahiya lang. Bakit? Nandito ang sabarista. Alam niyo kapatid, minsan tayo, malaking problema natin eh. Gustong pagpalain pero maramot. Saan ka makita na ang maramot ikakatuwa ng Diyos? Alam niyo ba, ang pagbigyan ni kaput mga handog, ito ay antidote, gamot ito ng Diyos sa taong mararamot. Kasi walang maramot makarating sa langit. Nasa langit. Nala yung chapter 2, ay isang taong binata, Panginoon, paano ako makapunta sa langit? Ibinta mo ang iyong mga rarian. Ibigay mo sa mga mahirap. Pasanin mo yung cross, sumunod ka sa akin. Kita niyo ba din? Ang pera, ari-arian, ibinta, ibigay sa mga tao, tapos papasan ng cross, susunod sa Panginoon. Hirap yata nito. Bagsak ang balikat. Bakit? Ang taong ito ay totoong mayaman. Kapatid, hindi masama ang maging mayaman. Pangit nga kung mahirap eh. Pero kung ikay maging mayaman din naglilingkod sa Diyos at ikay mayaman, ikay malapobre o matapobre na klase pagkatao at wala sa paglilingkod, dinabaling mahirap. Pero nasa Panginoon. Amen? Dryness. Spiritual dryness. At hindi lang yon. Pagka nag-dry, ang kasunod, drought. Bitak-bitak na mga kapatid. Now, tanong ko sa inyo, bakit po ang spiritual ng tao bitak-bitak at wala na pong kasaganaan? Simple lang. Pagka ang tao walang vitamina, walang minerals, walang tubig iniinom, walang pagkain, ang mangyari, dry. Ano mangyari? Drought. Ano mangyari? Mamamatay ang lahat ng itatanim. In short, walang buhay. Walang worship, walang basa ng Biblia, di madalanginin, walang Miyerkules, walang Biyernes, late sa Sabbath school, di tapat si kaput manghandog, hindi tumutulong sa gawain. Yan po ang mga techniques kung paano po kayo mag-backslide ng mas madali. Bakit? Kasi yun ang gawain ng mga hindi tapat sa Panginoon. Mga kapatid, ako'y naniniwala na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Ito'y mensahe ng Diyos hindi para lang sa inyo, sa totoo lang po. Para ito sa akin. Para ito sa atin. Hindi nyo ba alam? Isa sa pinakamahirap siguro maligtas mangangaral. Bakit? Tingnan nyo, ang daming mangangaral, pero mali ang aral. Tama? Ang daming preacher, pero ang pinipreach mali. Ito naman, nagtuturo ng tama, matampuhin naman. Nawawala din. Nagtuturo ng tama, pero mayabang din. Nawawala din. Naku mga kapatid, nakakalungkot, nakakatakot, pero yan ang reality. Totoo nga. Ang tao kayang iligtas ng Diyos, pero ang tao hindi maliligtas. Hindi sapagkat di kaya ng Diyos iligtas, kundi ang tao ay lang sumunod sa paraan ng Diyos ng pagliligtas. Spiritual drought. Anong tao mga kapatid? Bankruptcy. Pag spiritual bankruptcy, kapatid, tandaan po ninyo yan. Maraming mga taong magagalit sa isang bangkong nagsasara. Totoo hindi? Totoo yan. Pag kay spiritual drought, spiritual dry, spiritual bankrupt, nakakalungkot. Ito ang dapat mong gawin. Strengthening your relationship with your God. Kapatid, wala niyang pinagkaiba sa mag-asawa. Kung ang mister hindi na kinakausap ang misis, tapos yung kapitbahay na pangit ang kapitbahay, pero laging kinakausap si misis. Ang tingin ni misis sa kapitbahay na pangit, para na rin si Tercio Cruz. Bakit?
Mabuti ka pa, nakakaunawa sa akin, kinakausap ako. Ang mister ko, lagi lang talagang busy. Bandang huli, maging kabit na. Kung ang misis at ang mister, ganon mga kapatid, lack of communication, to tell you, walang pinagkaiba sa isang tao. Pagdating sa simbahan mga kapatid, walang kaibigan, dry na dry, malamang mawawala sa pananampalataya. Anong tawag niyan? Apostasy! Ganon po ang mangyari. Strengthen your communication with God. Strengthen your faith with God. Strengthen your service with the Lord. Now look at this. Sabi ni Sister White, ministers of other denominations. Anong ibig sabihin? May mga pastor sa ibang denomination. Tama po ba yun? Sa Palawan mga kapatid, ako po ay naging isang deputy o regional director ng Region 4 Dasby. At ito po yung Mi Marupa. Mi is Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. 5 po itong malalaking probinsya. Kasi ang Mindoro na 2 na eh. 5 malalaking probinsya. Under me, mga kapatid, ay merong 495 pastors. At yan po ay galing sa Baptist, Pentecostal, USP, Mormon. May iglesia ni Kristo kasing naniwalang Diyos. Meron na iglesia ang di naniwala sa Kristo Jesus Diyos. May mga aglipayan at iba pa. Nakakatuwa kapatid. Bakit? Palibasa ako ang kanilang regional director. Pagkaroon Sabado, share muna ako sa ating simbahan. Pagkaroon ng Linggo, doon naman ako sa kanilang simbahan. Sabi ng aking anak na bunso, 6 years old, Papa, ano ba talaga tayo? 70 Adventist o ano nga ang reliyon ng ating pinuntahan? Hindi na rin maintindihan niya ang ating reliyon. Kapatid, sabi ko, pribilehiyo ng bawat manggagawa ng Diyos na pagka may nag-invite sa inyong magsimba at magiging speaker sa kanilang simbahan, itong sabi ni Sister White, Evangelism 562, paragraph 1. Sabi niya, draw near to ministers of other faith. Ano ibig sabihin? Puntahan mo rin, kaibiganin mo, magsalita ka. Bakit? Kung nabautismuhan nga ang buntot, membro, at nagiging pakipakinabang, lalo na kung pastor pa ang nadala sa pananampalataya. Amen? Sabi ni Sister White, remember them. Now, di ko nabasahin yan mga kapatid. Ito pa. Importance of working for other ministers. Letter 72, 1899, then 562, paragraph 3, Book of Evangelism. Sabi niya, our ministers are to make in their, ano daw? Special work to labor for ministers to non-SDA. Nasa spirit of prophecy din po pala yan. Pero ang nangyari malimit, hindi po natin napapangaralan ng mga pastor kasi magkadikitan lang, debate na. Ano, debate tayo? Hamunan na naman, ano? Hamunan na naman. Pero mga kapatid, ang totoo niyan, hindi man tayo nangahamon, pero dapat tayo, huwag din namang tumalikod, dapat tumayo kung anong katotohanan. We need to defend because we are the defenders of faith. Ang sabi dito, if this is done, there are many ministers now preaching error. Mali ang mga itinuturo. Who will preach the truth for this time? Maraming mga tao, mga kapatid, sa ating kapanahon na nangangaral nga, pero hindi naman katotohanan. Ang katotohanan kanilang narinig ay kanilang makinakalimutan. Ang mga ito ay nakakalungkot. Bakit? Nakabig ang maraming mga tao, mali pang landas na kanilang patutunguhan. Isipin mo, ang baboy makain na, pagdating sa Isaiah, iimpirno pa? Sabi daw, linggo ng araw ng pagsamba, kasi nung namatay daw si Kristo, wala na. Ay bakit ang mga apostolos nangilin pa rin? Ang tawag niyan mga kapatid, common sense, at saka sense of the common. Hindi yata totoo. Kung ang Sabat wala na, bakit pagdating sa langit, Sabat pa rin? Eh kung Sabado ang pagsamba doon, at sa lupa, linggo ka, pagdating doon sa langit kapatid, talagang maliligaw ka. Bakit? 5 araw ang pagitan ninyo, Monday to Friday. Sabado dito ang linggo. Hindi po pwede yun kapatid. Na isang bagay pa. Sabi ni Sister White, lastly, speaking in other churches. Sabi niya, you may have opportunity to speak in other churches. Sandali mga kapatid, mabilis po ba ang aking pagsasalita? Nasusundan lang po ba? Kasi mga kapatid, pagka pinagpapawis ako, ay nangyari mga kapatid, ay bumibilis yung salita ako. Okay lang po ba? Nasusundan lang po? Mga kapatid, sinubukan ko na rin pong dahan-dahanin. Humihikab ako. Honestly po, inaantok ako. Naintindihan naman kaya? Salamat, nakakaintindi. Ano pakinabang na salita ko dito, di naman naiintindihan. Upo na lang, closing song tayo. Kung naintindihan, praise God. Sabi po dito, speaking in other churches, you may have opportunity to speak in other churches. In improving these opportunities, sabi niya, remember the words of the Savior. What do I mean with this? We need to share. We need to preach. We need to tell them about the truth. I was invited once sa isa pong simbahan ng Bunagin. Actually, hindi na once, 3 times na after all.
Ito kapatid ay simbahan ng born again. Ito yung church pastor. Ang pangalan niya, Pastor Baltasar R. Agbunag. Ang pastor nito, ang siyang nagpaliwanag sa kanyang mga church member na meron tayong speaker. Seventh-day Adventist pastor. Lakihan ang mga mata ng mga membro. Ha? Pastor ng Seventh-day Adventist na magsisermon. Pinakilala ko mga kapatid. Isang panig lang po ito. Meron pa yan dito. Tanong ko sa inyo, marami bang membro? Actually, marami pa sa atin. Ito ang masaya. Ako ang speaker. Nagsalita ako yan. Medyo bata lang ng konti. At medyo mas pogi lang siya ng konti dyan. Alam nyo kapatid, nung ako po'y nagsermon sa kanilang simbahan, alam nyo anong topic? Sabado, kautusan, huwag kumain ng baboy, true church. Sabi ko, kung makinig man kayo hindi, magalit man kayo sa akin, basta nasabi ko na. Good news! Pagbaba ko mga kapatid, tuwang-tuwa ko. Bakit? Sabi pa sa akin, Pastor, next Sunday, pwede bang bumalik ka para mas malinaw pa? Nakatatlong linggo ako mga kapatid. Ito masaya. Nag-church board sila. At sabi, Pastor, napagkaisa namin, pwede bang mag-church pastor ka namin? Maging church pastor ka namin. Nag-collect sister ng offerings. Ang tawag nila, love gift. Nung binilang ko, wow, malaking pera. Sabi ko, isip ko lang, sino kayang gusto magpa-sermon pa? Hindi ko tinanggap yung perang yun mga kapatid. Alam po ninyo, ang mga taong ito ay biniro ko. Sabi ko, iba kayo. Pagkatapos sermon, binibigyan nyo ng pera. Kami iba eh. Pagbaba namin, nasusolisitan kami eh. Hindi, biro lang yung mga kapatid. Wala yan dito, wala yan dito. Ang point ko lang mga kapatid, kahit sa Pentecostal, sa mga Baptist, UCCP, pagka ako'y pumunta, ang pare, bago magmisa, nagsasalita ako. Yung pong aglipayan, bago magmisa, ako mga kapatid nagsasalita. They become my friends. At alam po ninyo, nakakatuwa. Ang aking topiko, lahat doktrinal. No, ako'y nasa United States of America sa Georgia mga kapatid. I was invited by the Black Baptist Church. And then I was talking about Daniel 2, about the prophecy. Alam niyo sabi nung ni Pastor John Ball, you know what, Pastor, we would like to invite you. We want you to be our church pastor in this church. Alam niyo kapatid, sabi niya, then the salary is $5,000 to start. Ba, magalaki-laking pera na yun kapatid. Magkano na yun? Kasi 52, 53 by the time ang exchange. So, kung 5,000, nasa mga 250,000. Talo mo na ang manager ng BDO niyan, mga kapatid. Yeah? Talo mo na si Duterte. Magkano lang sweldo ni Presidente Duterte? 100,000? 200? Bagay, mas malaki naman yung kanilang merinda kaysa sweldo. Alam nyo kapatid, tuwang-tuwa ako. Bakit? Nakakatuwa. Kasi mismo ang mga taong ito, sa akala kong hindi sila tatanggap, tumatanggap! Ito ang nangyari. In-invite din ako mga kapatid ditong mga bishops. Actually, ito Baptist, ito din po ay Pentecostal, ito Baptist, ito po ay Fort Watts. Bishop, itong mga ito, tinawagan ako. Hey, Pastor Jong, yes! Would you mind to come over here? Nakapunta si Brother Johnson mga kapatid sa dampa ito. Alam nyo nangyari? Sabi sa akin, dito, Pastor, yes, nakikinig po kami sa programa niyo sa radyo. Sabi niya, sabi ng isa, pwede bang makatikim naman kami ng Happy Sabbath? Sabi ko, makatikim ng Happy Sabbath. Sabi ko, ano bang gusto mo, Bishop? Kainin mo, nguya-nguyain mo, o ano bang gusto mo dyan? Sabi niya, no. Ang ibig sabihin ko, sa isang buwan, makapagsamba mo lang sa isang araw ng Sabat. Ibig sabihin mo, magsisimba tayo araw ng Sabado, once a month? Oo naman. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, sino makinig? Sabi niya, kami. Ay 5 lang kayo. Mga church members pa namin, dalahin. Dinala nga mga kapatid. Nagsermon ako nung pagkasabado. Ang dami kayang church members na dumating, nasa 500. Amen? Si Mrs. ko ang nag-special song. Ang intindi ng iba na siguro ang reliyon ni Pastor Dizon ito. Mga kapatid, alam po ninyo, nakakatuwa. Kasi ang mga taong ito, every second Sabbath of the month, doon po ako nagsisermon. Dinala ko ang mga kabataan, umaawit tulad kanila, umaawit mga kapatid. Tuwang-tuwang kami. Good news! Sila pa ang nagpapakain sa amin na panangalian. Ang kakain, ang mga sabarista. Ang naghanda, born again at Pentecostal. Pero itong sabi ng mga pastor, Pastor Jong, yes, itong dito, Karumal-Dumal, itong dito, pwede itong makain. O, Pastor, alam mo naman pala Karumal-Dumal. Sabi niya, hayaan mo, darating dito sa puntong yan. Kapatid, ang mga politicians, ito po ay bilyonaryong tao to eh. Bakod pa lang mga kapatid,
15 million na bakod pa lang. Ay ano nga yung mansion Ito yung aming dating mayor, si Mayor Edward Hagedorn. Pinagpapapray niya ako mga kapatid. Pastor, pwede mo ba kami pag-pray? Pinag-pray ko sila. Ito Baptist, born again, Baptist, Pentecostal, ito Baptist. Adventist. Magkatunog Baptists, Adventists. Basta may tist mga kapatid. Sabi ko sa kanila, kasi mga sakop ko mga ito itaas ninyo yung mga kamay, pagka itinaas ko at sinabi ko, iangat nyo. So ito siya, doon kay Hagedorn. Itong isa, ito mga kapatid, under to kay yung Kabinay ito pamangkin ni Binay. Ito naman, anak niya ito naman tatay nito, ito naman ang kapatid na nag-pray. Engineer ito at the same time pastor. Alam nyo nangyari mga kapatid, nag-pray kami. Umiyak din ang mga mata ng mga taong ito. At niyakap ako ni Hagedorn. Sabi ni Hagedorn, Pastor, feel ko talaga yung prayer mo. Nakita kami uli mga kapatid, pinag-pray ko siya. Alam nyo, ang prayer mga kapatid, kumuha siya ng sobre, Pastor, sa inyo po ito, 20,000 yan. Ay, Mayor, sandali lang ha. Ang prayer po ng Seventh-day Adventist, hindi binabayaran. Ay, hindi naman to bayad. Para po to sa inyong kabutihan. Pinag-pray niya ako, Mayor, okay lang po. Pero totoo nun mga kapatid, wala talaga akong pera. Alam nyo tayo mga Pilipino minsan, mayayabang at sinungaling Ang tiyan, Brad, kain na tayo. Busog pa po ako. Brad, dali na, katayo. Okay, kaya, busog pa ako Pag uwi sa bahay, ba't hindi ba ako kumain? Nagsisip. Ang nasa isip ko mga kapatid, hindi ko tanggapin. Pero sa kabilang isip naman, wala kang pera. Tanggapin mo. Mayor, decision ko po, hindi ko matanggap yan. Pastor, malinis na pera yan. Pera ko yan. Alam ko namang malinis yan, Mayor, pero hindi ko po matanggap. Bing, sabi nung Mayor, yung sekretary niya, bibilin kasi Bing ang pala. Sabi niya, Bing, mo isang sobre na 20 mil, para gawin natin 40. Mayor, okay na po itong 20 mil. Okay na po ito. Noong nagpapanglagayan na kami mga kapatid, kasi kinuha niya akong spiritual advisor. Nangyari mga kapatid, sabi ko sa kanya, Mayor, kailan ka magpa-pray uli? Sabi niya, kita mo. Naging close friend natin. Sa palagay niyo mga kapatid, ang mga politician gustong maimpyerno, gusto rin maligtas. Why don't we spend time with these people reading and then studying with the Word of God? Spend time with these people. Ang ating bang mayor dito, may 70 Adventist bang dumalaw, may pag-pray man lang. Ang ating gobernador, mga kapatid, sabihan ko kayo, ang mga taong yan, ni mapasok man lang mga kapatid ng tulo ng kandila o ng tsinelas na sinindihan kapatid. Ayaw yan. Bakit? Masakit. Mas more kung impyerno. They need salvation also. Amen? Kailangan natin silang dalawin. Ito mga kapatid, ang tawag dito, Philippine, this is a values for mission. This is a values for mission mga kapatid. Ito bishop, mukhang bishop. Ang mga taong ito, ang speaker, ako. Praise the Lord. Ito mga kapatid, ay lumapit sa akin, ito yung mister niya. Anong sabi niya? Pastor Jong, yes! Alam nyo, nag-church board na kami na ang pagsambang linggo, papalitan na namin ng Sabado. At approve na po yon. At alam nyo, Pastor, hindi na po kami kumakain ng baboy. Sabi nito, mukhang mag-70 Adventist ka na nga yata. Sagot naman ng mag-asawa. Ay ano pa ba naman? Ay puro naman mali-mali ang linggo. Tanyo kapatid, mismo sila nag-uusap. At nangyari mga kapatid, kinuha akong speaker sa International Youth Ambassadors. Dumating yung mga taga-Korea, taga-Amerika, dumating mga kapatid, ang mga taong ito galing sa iba't ibang lugar. Nagpa-picture sila, kami hindi makapagpa-picture Si Mrs. gusto magpa-picture ang dami Nangyari mga kapatid, nung ako'y nahiga-higa na, nagpahinga ang sabi sa akin, Pastor Jong, yes! Napagkaisahan ng lahat ng mga pastors at ng mga pari dito, ikaw ang guest speaker para sa International Youth Ambassadors. Kailan po yan? Ngayon na! Pambihira naman kayo kung tumawag, pastor Anong isuot ko? Dress to kill, sis to die. Yung sinabi mo ba? Nagsuot agad ako mapatid ng usi barong kaysa isang usi barong. Mapunit, malapit mapunit sa sobrang madali. Nangyari mga kapatid, ang dapat kong isermon, ang akin dapat sabihin tungkol sa Mother Earth. Pero ang aking sinirmon, ang may-ari ng Mother Earth.
Isang oras at kalahati, dapat 30 minutes lang. Eh sabi nung mga galing sa Korea, Sir, would you mind to continue even 1 hour more please? Eh di, isang oras at kalahati. Itong masaya. Dati-dati, makipagsiksikan kami magpa-picture. Ngayon, ang mga galing sa Korea, galing sa Amerika, sila na ang aking mga kapatid background. Ako ang nagpa-picture. Oy, sabi ko, iba talaga ang gawain ng Panginoon eh. Iba talaga mga kapatid. Kung atin pong titingnan mga kapatid, ang Diyos ay inilalagay niya ang kanyang mga anak na may mga puso at isipan na gustong tumulong sa gawain sa ikaliligtas ng kanyang iba pang mga anak. Yun ang tama. Eto, nagkaroon din ng Bishop Conference sa Palawan. Ito ay nangyari in 2018 mga kapatid. Ang good news, mga bishops galing sa iba't ibang sikta denominasyon, nagpa-picture sila mga kapatid. Alam niyo kung ano nangyari? Ako in-invite sa 3 days. Ako ang speaker. Bishop Conference, seminar nila, Adventist kapatid ang speaker. Ang akin na magsabi, kung ako yung speaker, ayaw kong makakita ng leksyon. Ay, pastor, vegetarian tayo. Galing ka naman, no? Sila ang bilis na mag-vegetarian. Ang Sabarista, 30 years na nagplano, hanggang ngayon, di pa rin vegetarian. Sa Basco lesson pa natin yan. Sabi pa nung Cebuano doon sa Cebu, alam mo, pastor, gusto ko talaga mag-vegetarian. Pero kung makita ko yung legs ng Chicken Joy, malibat ba ko malibat? Naduduling daw siya, naduduling. Mga kapatid, sabihan ko po kayo, nakakalungkot, pero yan ang reality. Lagi pang magbasahan ng aklat ni Ellen White. Hanggang basa na lang, wala pang aksyon. Nangyari mga kapatid, in-invite din ako ng mga kaibigan ko mga pare, nag-Bible studyhan po kami. Alam niyo kapatid, nung nag-Bible studyhan kami, natapos kami alas 3:30 ng madaling araw. Nung nagkaroong ordination ng mga pare sa HAS, Holy Apostles Senior Seminary, mga kapatid, nangyari, ako ay kanilang in-invite sa kanilang ordination. Ang maganda, pinasalita pa ako. Ay di, sabi ko, ito ngayon, kitang-kita talaga nila ako. Ito yung ating pe-persecutin. Sabi ko naman, isip ko, alam ko na kung sino mag-persecute. Kita ko ng mga mukha eh. Alam nyo kapatid, nakakatuwa. Tuwang-tuwa silang magpa-picture sa akin. The only Seventh Adventist na nakapasok dito, tapos sumama pa sa ordination ay dumalo. Ako'y tuwang-tuwa mga kapatid. Ang mga ito ay nag-request. Alam nyo ang sabi nito? Ito yung pare galing Davao. Sabi niya, sana Pastor Jong, napag-aaga ang ating pagkakita. Sana pastor kami ng Seventh Adventist, hindi pare ng Catholic. Tama niya mga kapatid. Bakit? Seventh Adventist lang bang gusto maligtas? Gusto rin kaya nila. Yan ang totoo. Ito mga kapatid, tinawag kong lahat ng mga pastor sa buong Puerto Princesa City. 125 pastors ang dumating mga kapatid. Actually, pagka dating na tanghali, mga 150 na kami. Ang mga ito hindi ito natutulog. Opening prayer po yan. Yeah. Ito, sabi niya, parang nilason. Pero actually, mga kapatid, nanalangin yan. Ito yung si Pastor Angel Sabachera, waray-waray, galing pong Tacloban. Nag-Bible studyhan kami mga kapatid, umabot kami ng alas 2 ng madaling araw. Sabi niya, Pastor, kung ako may lilipat ng reliyon, alam ko na, Seventh Adventist. Itong isang mga kapatid, si Warren. Si Warren, sinama ko mag-Bible study sa Bunagin Pastor. Life Church. Ang nangyari mga kapatid, nung nag-Bible studyhan kami, oras ang aming Bible study, umpisa kami ng alas 8:30 sa opisina ng pastor na yon. Malaking church yan mga kapatid. Siguro mga 15 times ang laki nito. Malaki ang simbahan nila. May paaralan pa sa likod. Ang nangyari, mahal ko mga kapatid, pagkatapos namin, kasi natapos kami ng mga 1:30 ng hapon eh. Umpisa kami ng mga 8 o 8:30. Sabi nung pastor, senior pastor, alam mo Pastor Warren, yung Warren mga kapatid, Baptist yun. Alam mo Pastor Warren, kung ako may lilipat na tawagin ako ng Panginoon, alam ko na kung sino at saan ako lilipat. Sabi ng Baptist, alam ko na, Baptist ka na talaga lilipat. Sabi hindi. Saan? Sa Seventh Adventist. Ay bakit Pastor? Ang Seventh Adventist hindi malapit sa katotohanan. Talagang nasa katotohanan. Tayo, malaki pang babaguhin ng Diyos sa atin. Ang linggo hindi naman tama. Sabi niya, paano mo na laman na Sabado? Ay nabasa ko yan sa Great Controversy, binago lang ng tao pala. Kaya mga dakila ang gawain ng call for church mga kapatid. Amen? Sabi ko nga sa mga iba mag full time. Kung ayaw mag full time call for church, ay mag part time. Kung ayaw mo mag part time, sometime. May mayabot man lang. Amen? Nangyari mga kapatid, sila po ay ating inipon. At alam niyo kung saan yung ginawa yan? Sa
Non-SD Pastor Seminar at Palawan Adventist Hospital Church sa simbahan natin mismo. Yan ang ating registration, kapatid, na 1 watt, naging 500. Tumulong ang Baptist, naging 1,000 watts. Kapatid, kailangan po nating tulungan ang gawain ng Panginoon. Tulad halimbawa, ito pong ating pong pag-aralan natin. Kailangan, mga kapatid, tulungan. Tayo, gana lang natin, masaya lang tayo nagbabasa at nanunood. Pero yung pinanunood mo, talagang hirap na sa hininga. Kasi, siyempre, ilaw pa lang, lalo tigit nung nag-COVID, magkano yung bayarin ni Brother Johnson, kapatid? 80,000. Ay, mabuti sana kung may sweldo. Wala eh. O may technician ka pang 2. Ang dami pang taong kasama niya. Pero mga kapatid, sinusustain ng Panginoon. Kasi alam nyo, ito ang totoong self-supporting ministry. Let's help. Let's help. Yan nga ang sabi ko eh. Pagka inyong mga pastor wala ng bigas, magdala kayo ng bigas kung marami kayong bigas. Kung inyong pastor walang pera, bigyan nyo rin. Akala kasi ng iba, kapatid, ang pastor malaking pera. Ito masabi ko sa inyo, mga babaeng dalaga, kung gusto nyo mag-asawa ng pastor, mag-isip kayo ng 10 beses. Yeah. Ang pastor ilipat na kung saan, ang sweldo, alanganin pa. Isipin nyo kung ang pastor mag-umpisa, merong 20,000 pesos. Magkano kainin ko? 3,000. Mrs. ko, 3,000. Ay kung mapalaki pang kain, 5,000. O 3,000, 3,000. Ang tatlo naming anak, 3,000, 3,000. Magkano na yun, mga kapatid? 15,000. Kain pa lang yon. Ilaw, tubig, may katulong kami, mga kapatid. Kasi si Mrs. kawawa naman. Eto, mga kapatid, mangyari. Pagka maliit na bata, mas magastos, tama. Education pa nila, pamasahe. Mga kapatid, ang alam ng mga, alam ba, ang iyong church ay meron 15 churches, ang district mo. Kung nagbayanihan at ang elder dumukot, ikaw pastor, mahiya ka rin di dumukot, tama? Ay 15 times kang dudukot kasi 15 churches eh. Wala ka ng pang Jollibee. Wala ka pang billing brief. Ubos. Nako, mga kapatid, sabi ako, 14 years akong ganyan. Araw ng linggo, family day. Siyempre, ang bayanihan ng church linggo, tama? Alam naman ng pastor, patulog-tulog, paduyan-duyan. Tapos ang membro mo doon ay grabing pawis. Mahiya ka naman, pupunta ka rin. Lunes, kapatid, ay araw ng pag-aaral. Pastor, ano yon? Si nanay, mamamatay na. Isa dumating, si nanay, patay na. Saan sa dalawa unahin mo? Mamamatay na, patay na. At kung di mo mapuntahan, lahat naman ay nagtatampo. Lahat ng membro gustong dalawin ng pastor, pero ang pastor hindi malang nadadalaw. Ay siyempre, dalawin kami ng pastor. Bakit? Kami ang tupa eh. Tupa daw sila. Bakit? Anong tingin nyo sa pastor? Turo. Kapatid, let us support our pastors. Let us love our pastors. Let us understand. Isipin mo, sa distrito, pinagalitan ng elder, pinagalitan pa ng church board, pinagalitan pa ng misis pagdating sa bahay, wala pang maluta. Kaya malimit anak ng pastor, ayaw magpastor. Bakit? Nakita nilang kahirapan. Anong gusto? Doktor. Anong gagawin? Magpa-Amerika. Yun naman talaga. At marami pa tayong marinig. Mga anak ng pastor, ikapo at banal naman sana ang kinakain ng mga yan. Bakit? Mga pilyong mga batang yan, kaluluko. Kapatid, sabihan ko kayo, the most neglected family is the family of a minister. Isang bata, 5 years old, tinanong ang nanay, Mami, si daddy anong trabaho? Personal ministry director, anak. Ano yon? Mayong siya yung nasa taas. Ganon ba? Mami, ano ba si daddy? 70 Adventist din ba siya? Sabanista rin ba? Oo naman, pastor nga eh. Ba't mo natanong? Kasi hindi ko pa nakitang sumama sa atin magsimba. O kita mo yan? Mabuti pa yung karpintero. Pagka Sabado, dalang misis, dalang mga anak, simba. Pero ang pastor, layas doon. Misis, maiwan ka sa mga bata. And that's reality. Lalo na kung presidente ka. Proud ang mga church members na madalaw na presidente. Ang dang meetings kayang presidente, kapatid. That's why we need to understand our workers. We need to love our pastors, support them.
Anong tawag natin dito? South Central Luzon Conference. Pray for your pastors, layman, colporteurs, evangelists, missionary, teachers, sa ating mga doctors, nurses, mga kapatid, sa ating mga medtech at iba pa, mga frontliners. Lahat ng yan ay dapat isama sa dalangin. Hindi tayo dapat, mga kapatid, magchismisan at iba pa. What we need to do, we need to combine our effort, share the good news of salvation, save more people for the kingdoms of God. That's the thing that we need to do. Ito, mga kapatid. 12 ka mga pastor, nagpulong sila. Anong ginawa nila? Sabi sa akin, Pastor, kaming 12 mga pastor, 3 dyan mga kapatid, bishops. Anong gagawin ko? Mag-Bible study tayo. Turuan mo kami kung ano ang Seventh Day Adventist. Kapatid, nag-Bible study ako sa mga evangelical pastors. Amen? Itong dalawa dito, bishop ito. Itong isa, bishop din. Ang mga taong ito, mga kapatid, gusto rin mga ligtas. Narinig din ng ibang grupong evangelical. Nagpa-Bible study rin sila. Amen? Ako yan, mga kapatid, ang nakatayo. Open forum. Ito, palatanong ito eh. Pastor ito ng Alliance. Ayan, nag-Bible studyhan kami. Mga kapatid, nakakatuwa. Bakit ang mga taong ito ay gumagawa sa gawain ng Panginoon? Kapatid, ang ating oras, 12:00 na. Yun po, mga kapatid, ang aking sinabi sa inyo, introduction pa po yun. Introduction yun. Ang plano ko talaga, diretso tayo AY program. Kapatid, 12:00 na. Ituloy ko po ba o tama na? Pwede naman akong tumigil na. O sige, taas ang kamay sa ayaw ituloy. O lahat gusto? Amen, mga kapatid? Kasi pagka lumampas ng 12:00, hindi ko na oras yan, oras nyo na yan. Tuloy tayo, mga kapatid? Ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid, about Book of Life. Kasi yun nga ang ating pong topiko. How I wish na mai-share ko sana sa inyo ang aking handa dyan banda. Kasi ang impresyon sa akin ng Panginoon, damihan ko eh. Pero mga kapatid, hindi talaga kayanin ng oras eh. Kasi maraming sabanista, pagka malapit ng oras ng kainan, ang tingin sa akin, chicken joy na eh. Pero hindi yan walang ganyan dito sa Laguna. Siguro sa amin lang yan. Ito, mga kapatid. Is my name written in the Book of Life? Tanong ko sa inyo, yung aming mga karanasan sa Palawan at ibang lugar, mga kapatid, nakakapag-encourage ba? Nakakapuri ba sa pangalan ng Panginoon? Mga kapatid, sabihan ko kayo, mga dating daan, pumupunta kay Brother Johnson, pumupunta sa akin, mga kapatid, sabi, Pastor, gusto po namin magpabinyag. Ito ang mga Katoliko, si tatay, si nanay, 5 mga anak, dala doon sa bahay namin, tang sabi, ito po bang bahay ni Pastor Diston? Opo, Pastor, pwede po kaming magpabinyag na? Magkano bang mabayaran namin? Sa Katoliko kasi, mga kapatid, pati ninong, may bayad. Kaya ang tanong nila, magkano rang mabayaran? Ay, 7 kami, Pastor, pwede bang may discount? Discount pa? Sabi ko, brother, kung magpabinyag kayo, ako pang magpakain sa inyo, walang bayad. Ha? Kaiba? O, kaiba nga. Iglesia ni Cristo, mga kapatid, diakono, tumawag sa akin, Pastor, magpabinyag na po ako. At nagpabinyag nga, mga kapatid. Praise God. Talagang tunay na hinug na ang mga dapat anihin. Maraming anak ng Diyos sa lupang ito, sila po'y pagod na. Sila, mga kapatid, napapagod din naman kasi ang katawan ay katawang lupa. Ang mga taong ito halos naubusan na ng pera. Ang daming mga sabarista, mga kapatid, maraming pera, maraming panahon, pero walang puso sa gawain. Bigyan ko kayo ng kwento, naikwento ko na rin ito sa isang simbahan eh. Sino sa inyo ang taga Mindanao? Walang taga Mindanao? Ang sabi ko, mga kapatid, sino ang taga Mindanao? Walang nagtaas. Tapos sabi ko, sino ang taga Bukidnon? Nagtaas ng kamay. Bakit ang Bukidnon? Hindi Mindanao. Sa Bukidnon, mga kapatid, in-invite akong speaker. Actually, naririnig nila ako sa radyo. Kasi meron akong 4 na radio station na pinagpoprogramahan ko, mga kapatid. DXCR Mountain View College, tapos DXMV Valencia, DXMV Malebalay, DXCC Cagayan de Oro at Radio Bumbu Davao. 5 pala. 5, mga kapatid. Isang panahon ako nagsermon ng katulad nito. Siguro malaki-laki simbahan, mga 3 laki nito, mga kapatid. Sa Lilingayon, Lower Lilingayon. Alam niyo, kapatid, kung anong nangyari? Ako nagsermon. May isang matanda, mga kapatid, na galing sa pintuan, nakapaalang. Naglalakad dito, akay-akay ng, siguro 9 or 10 years old na apo. Dala-dala. Tapos itong matanda, umiiyak.
tulo-tulo luha, at umupo, mga kapatid. Ay tuloy-tuloy yung aking sermon. Ang mga matandang sabarista, gumaganon eh. Kasi may matandang nakaupo, nakapaalang. Pagkatapos, mga kapatid, ng sermon ko, niyakap ako ng matanda. Ikaw man di ay ni Pastor Dison, salamat yun sa imong wali ha. Salamat daw sa sermon, mga kapatid. Tuwang-tuwang matanda. Sabi niya, meron ako bibigay sa iyong pera. 6 months ko na itong katago-tago. Gusto kong iabot sa iyo. Sana na may makaambag man lang sa gawain ng Panginoon. Ang mga matatanda sa bukid, mga kapatid, ang pera niyan, sapin-sapin ang pagkabalot niyan. Para din yung kakanina sapin-sapin. Kinuha niya, mga kapatid, dito sa kanyang dibdib. Ay, yung matanda, wala namang bra-bra, pero may damit siya, siniksik niya. Kinuha niya, mga kapatid, nakabalot sa papel, sa silupin. Nung kinuha niya, silupin pa rin. Nung binuksan niya, silupin pa rin. Nung binuksan pa niya, mapatid, nakabalot sa grade 1 na papel. At nung binuksan niya, maliit na panyo, kapatid, nung binuksan niya, lumabas ang 20 pesos. Alam niyo yung kamay ng matanda, yung bang parang luya na nakaganon ang kamay, mga kapatid? Tapos yung paa na nakaganon, mga kapatid, kay bukid nga eh. Alam niyo kung ano ang kanilang bitbit? Kamuti, saging, wala pa silang almusal, maaga silang naglakad kasi ang matanda mabagal. Akay-akay ng apo. Siguro mga 78 years old o mga 76, something like that. Pero ang mga taga-bukid kasi medyo mas malalakas ang katawan eh. Alam niyo, kapatid, inabot sa akin ng pera. Sabi niya, Pastor, tulong ko po ito sa gawain ng Diyos. Tumutululuha ko, mga kapatid, para akong na-spellbound ako eh. Parang tumitingin ako sa matanda, parang, grabe naman. Nay, hindi ko po matanggap yan. Mas kailangan nyo po yan. Gamitin mo, Pastor, sa gawain. Gusto kong tumulong. Umiyak yung matanda. Tinanggap ko na lang 20 pesos. Kumuha ko ng wallet ko. Pinalitan ko ng 100. Sabi niya, huwag mong palitan. Huwag mo akong alisan ng karapatang tumulong sa gawain, Pastor. Matagal ko na yung tinago para yan sa gawain. Niyakap kong matanda, iyak ako. Bakit? Sabi ko sa mga kapatid, ang daming sabanista, ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng sasakyan, ang daming pera sa video Metrobag, may BPI, may RCBC pa, pero napakaramot pagdating sa gawain ng Diyos. Marami sa atin ang may kakayanan, higit sa matanda. Kung di mo kayang mag-Bible study, bakit hindi mo iambag ang pagpapalang galing sa Diyos naman? Gawin natin, mga kapatid. Kailangan natin yan. Kaming mga self-supporting ministry, mga kapatid, sabihan ko kayo, hindi kami mayaman, pero mayaman sa katotohanan ang ibinabahagi na nagliligtas ng maraming tao. Amen? Sabi pa, the storm is coming. The storm that will try every man's faith of what sort it is. Saan man galing, anumang klase, talagang ang pananampalataya may masubok. Sabi niya, believers must now be firmly rooted in Christ or else they will be led astray by some phase of error. Let your faith be substantiated by the Word of God. Grasp firmly the living testimony, truth. Have faith in Christ as personal Savior. Evangelism 361. Ang sabi, mga kapatid, every single Christian, every Seventh-day Adventist church member will be tested. Your faith will be tested, mga kapatid. You will need to be substantiated. Our faith must be firmly rooted in Jesus Christ. Ito ang sabi. God chose people for a holy purpose. Sabi, mga kapatid, 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourselves. Ang totoo lang, mga kapatid, sabihan ko kayo, napakaraming mga Adventista, I'm not talking to anybody, I'm talking in the midst of us. Napakaraming Adventista ang di maliligtas. Hindi sapagkat di kaya ng Diyos magligtas, mga kapatid. Ang tao ay maliligtas sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit maraming di maliligtas sapagkat ang tao ay ayaw sumunod sa kapamaraanan ng Diyos. Ang Diyos ay gusto magligtas ng bawat isa sa atin. Kaya ang tao ayaw sumunod kung anong gustong ng Diyos hakbanging dapat nating hakbanin. It's not impossible for us not to be saved or to be saved. But remember this, imposibleng hindi ka maligtas, pero napaka-imposibleng maligtas ang taong ayaw sumunod sa Diyos.
Lahat ng tao sa lupa mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao nagmamahal sa Diyos. Hindi lahat na nagmamahal na nagsasabi ngayon, totoo at tapat. Hindi lahat na nagtatapat ngayon ay makapagpapatuloy. Sapagkat along the way, marami sa atin mga kapatid, ang mag-back out, mag-apostasy, abandon their faith. At marami sa atin na nanglulupay pa ngayon, ngunit nagpapatuloy. Ano at sabi ng Biblia? Ang nauna ay mahuli, ang nauli ay mauna. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Yan ang gusto ng Diyos sa atin mga kapatid. Magpatuloy tayo. Ay, nako ang ating buhay. Pagkadaming kachismisan ng buhay kapatid. Pero kung doon ka manatili sa chismis, di pa natapos ang chismis, sobrang ng galit doon, nahimatay ka na at namatay sa sobrang galit. Patay ka na, di ka pa nakapaghiganti sa nagchismis sa'yo. Kung ichinichismis ka, kung di naman totoo, anong dahilan magalit ka? Di naman totoo. Kung ichichismis ka kung totoo, ano namang dahilan? Totoo, magagalit ka pa. Totoo nga eh. Pangit ka. Bakit magagalit? Hindi ka ba konbinsido sa mukha mo? Pangit naman talaga eh. Ang point mga kapatid, it's not about us. It's about God. Many of us must grasp this idea. He said, examine yourselves. Are you really Christian? Let us paraphrase this one. Examine yourselves. Are you really true Seventh-day Adventist Christian? Do you pass the test? Do you feel Christ's presence and power more and more within you? Or are you just pretending, nagkunwari, to be Christians when you are not at all? Kapatid, ikininto ito ng isang pastor na siyang district pastor sa isang lugar sa Mindanao. Nagkaroon mga kapatid, di ba yung Halloween, nagmamaskara ang mga tao. Sa isang palabas, sa isang bayan kapatid, hindi naman kalaki ang bayan. Kung sino daw ang mas nakakatakot, yun ang winner. Ang iba, parang manananggal. Palakpakan. Ang iba, parang Dracula. Palakpakan. Ang pinakahuli kapatid, sa barista ang sumali. Friday night pa naman. Ang kanyang plano sa atik dadaan. Pinalano na niya. Contestant number 15. Nakaapat ng tawag, nakalima. At nung pang-anim, sinipa, basabay bagsak. At ang mukha niya talagang nakakatakot. Lahat ng judges takbuhan. Sinong di manalo? Takbuhan ng judges eh. Ang panalo! Contestant number 15. Itong bugoy na sa barista. Hindi man lang niya kinuha hindi man lang niya inalis yung kanyang maskara. Habang umuwi papuntang bahay nila, suot-suot pa niya. Di nakakatakot nga kung masalubong mo to. Madaanan niya ang simbahan tulad dito sa atin. Doon galing, dadaan. Abay, siyempre sa barista. Ang lula niya sa barista, mga magulang sa barista, backslider lang siya. Ang nangyari mga kapatid, siya po ay nadyan sa harap. Alam niyo, malimit kasi. Ito yung pinto, dalawa eh. Ang pinto, mga kapatid, malimit sa baryo. Sa gitna lang. Mga kapatid, sabi nung diakono, nandyan na si Satanas! Nandyan na! Alam niyo, yung taong takot kapatid, pagka mag-sermon niya, totoo yan. Yung takot na takot, nandyan na! Nandyan mga kapatid! Basta mga kapatid, gumagano talaga kayo. Lumingon kayo, tingnan nyo! Paglingon mga kapatid, takbuhan! Nandyan na si Satanas! Meron daw isang matanda kapatid. Alam niyo mga palda na mga matatanda sa baryo, malapad-lapad din. Siyempre ang simbahan kapatid, kawayan lang biniak. Aba yung matanda, nung tatakbo na, mabagal sumabit pa ang palda. Doon sa kawayan, hila-hila ng matanda. Ay, mahina na nga itong bugoy, lumapit, sabi niya, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, bakit ako matatakot? Kahit ako nagsisimba dito matagal na, pero ang puso ko, Satanas, sa'yo naman talaga. Bakit ako matatakot? Kahit ako'y umaawit, pero ang loyalty ko sa iyo. Lumabas sa bibig ang totoo. Kinuha ng apo kapatid ang maskara niya. Sinampal ng lula, apo naman pala kita. Nasabi ko tuloy. Kapatid, sa totoo lang, maraming Seventh-day Adventist sa pangalan. Their names upon the record of the church book actually, but their name in heaven are all but spotted. Daniel 12 verse 1.
At the time the great angel Michael, who guards your people, will appear then. There will be a time of trouble. Tawag natin ito ay Jacob's trouble. The worst since nation first came into existence. All the people of your nations, whose names, ang mga pangalan, whose names are written in God's book, will, in the books of life, will be what? Will be saved. Kaya nga, is my name written there? Lahat ng mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, sabi ng Panginoon, darating ang malaking kabagbagan. Ang mga nakasulat lamang ang tanging maliligtas. Sabi ng Panginoon, ang mga nakasulat ay maliligtas. Tanong ko sa inyo, brothers, sisters, sigurado ba ninyo yung mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay o doon sa aklat ng kamatayan? Hindi nyo ba alam na kahit mga buhay pa, tinawag ng Diyos banal at nakasulat sa aklat ng buhay? Kabaliktaran, buhay pa pero nakasulat ng pangalan sa aklat ng kamatayan. Tingnan natin. Revelation 20 verse 15. Ito yung binasa kanina. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lahat ng mga taong di nasusupungan na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, saan itatapon? Sa aklat ng Biblia, sinabi, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Actually, ang term niya sa Tagalog, mga kapatid, itinapon. Panagdaan na eh. Nakita na kasi ni Juan, itinapon sa kanyang pangitain, nakita na niya. Na lahat ng hindi nakasulat ay nakalagay, mga kapatid, itinapon. Isa pa, Revelation 21:27. We're studying about the book of life. Lahat ng talatang ipakita ko sa inyo is about book of life. Only those whose names are written in the Lamb's book of life will enter. Where? In heaven. Lahat ng mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay will be able to enter to heaven, will be able to enter to the Canaan, will be able to enter the city, will be able to enter into that heavenly Canaan that the Lord promised to each one of us who will endure, who will continue, who will persevere to continue in faith in the Lord. That's why it said, is my name written there. Revelation 20 verse 12. I saw the dead, both unimportant and important. Siguro ito yan ay. Hindi mayayaman, mayayaman. Walang pinag-aralan, pinag-aralan. Hindi sikat, sikat. Lahat pala kasama. Important and important. Standing in front of the throne. Where? The throne of God. And books were open. Books, plural, were open. Another book was open. What book is that? The book of life. Itong sabi, the dead were judged according to their works as recorded in the books. May narinig ba kayo, mga kapatid, na devil possessed? May nangyari na ba dito? Devil possessed? Sa Mindanao, kapatid, siguro ako nakasubok niyan mga 80 o 90 times na. Marami na yung pagre-rebuke, marami na. Merong pastor, sinabi ko, pastor, na devil possessed po yan. Sabi nung Cebuanong pastor, kapatid, say devil possessed God, gikabuhi rana. Alam yung gikabuhi, mga kapatid, sabi niya, ano ba namang devil possessed yan? Sumakit lang daw sikmura, mga kapatid. Yung naninigas dito, sabi ng iba, kulibra. Ngayon, nung binyagan na, mga kapatid, paglubog sa tubig, di malubog-lubog. Mga isang kapatid, tubig, ang babae nakalutang. Tinulak-tulak. Hindi, mga kapatid, mailubog-lubog. Ang ginawa nung naposes, ang pastor ang inilubog. Sumigaw ang pastor. Brother Jong, second year college pa ko noon. Brother Jong, tulong, tulong, Brother Jong, tulong, tulong. Bumaba ako agad. Hinawakan ko yung babae, nagpray. Lumambot, mga kapatid. Sabi ng pastor, bunyagan na nato. Binyagan na natin. Sabi ko, ikaw lang, pastor. Sa dalawa tayo. Dalawa kami naglubog. Di, parang nakabautismo rin ako. Second year college pa. Lubog. Nang lulupay pa yung babae. May isang lalaki talaga, mga kapatid. O isang babae din naman. Alam nyo, mga kapatid na mga kababayan, malimit sa napuposes babae. Alam nyo ba yon? Malimit sa napuposes babae. O, magtanong kayo sa sarili nyo, ano kayong dahilan? Kayong babae eh. Pagdating sa problema, mas na problema sa pera, babae. Pagdating sa beauty, ang babae napaka-conscious. Kung sobrang payat,
Masama ng pakiramdam. Pagka tumaba, ganun din. Pagka nakakita ng maganda, hindi ako maganda. Lahat na lang yata pinuroblema. Kung maraming pera, anong cellphone na bago ngayon? Hindi man totoo sa maraming Seventh-day Adventist, malimit sa babae materialistic. Ang lumingon, mga kapatid, si Mrs. Lot. Syudad, iniwanan. Bakit? Sapagkat nandoon ang kanyang mga ari-arian. Kabaliktaran naman. Ang mabasa mong talata sa Biblia, isang babaeng walang-wala na, isang lipta, binigay niya pa sa Panginoon. Babae yun. Kapatid, Book of Life. Book of Life. Yung naposis ang babae, kapatid, lumutang talaga. Ang nanay, ayaw niya yung lumutang yung anak niya. Diniyakap niya sa baywang. Ang naposes, lumutang. Ang nanay na ayaw niya lumutang yung anak, dalawa silang lumutang. Bumitaw ang nanay. Kapatid, remember this. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Pero naniniwala na may Satanas. Bakit may Satanas, walang Diyos? Naintindihan nyo? Wala pa akong backslider na nakitang Seventh-day Adventist or isang tao, mga kapatid, naniniwala sa Diyos na pagka magkasakit, bugoy talaga. Akyat baygang, rapist siya, nandyan na mga kapatid, lahat ng kalukuhan. Pagka nagsakit, 50-50. Nakarinig na ba kayo ng tao, backslider nagsabi, Lord, na tinatawag Satanas, Satanas, palakasin mo ako. Pagka lumakas ako, Satanas, magtatapat ako sa iyo. May narinig na makimbuang na nanalangin ganyan? Kahit gaano ka backslider ang tao, sino tatawagin? Si Satanas? Lord, patawad sa nagawa kong mga kasalanan. O di ba kahit gaano kasama, Lord pa rin? Pero bakit kung malakas ang katawan kay Satanas kung naglilingkod? Kawawa ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bilasa. Lord, may cancer of the lungs ako. Kung maligtas ako, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ako naman, Lord, grabe ang aking arthritis at saka rheuma, osteoporosis, diabetes, lahat na lang ng tis. Maglilingkod ako sa iyo, Lord. Lord, kung makapunta ko ng Amerika, magtatapat. 20 years na, backslider pa rin. Ang Diyos, may-ari ng lahat ng bilasa. Yung malapit ng mamatay, doon na, Lord, buti na lang Diyos, kahit bilasa, tinatanggap. Naintindihan niyo bang ibig sabihin ko, mga kapatid? Nako. Marami kayong mga tatay, lumapit sa akin. Tatay, sinabi ng anak, Tatay, yes! Worship tayo! Bakit? Di ba kayo naka-worship kung wala ako? Tawagin yung nanay niyo. Nay, worship tayo! Ayaw nga ng tatay mo, ako pa! Ang mga anak naging bugoy. Drug addict! Pabalik-balik na lang, mga kapatid, sa ospital, pabalik-balik na lang, mga kapatid, sa bilangguan. Ang tatay umiyak, Diyos ko, bakit naging ganyan ang aking mga anak? Saan ako nagkamali? Gusto mong i-rewind? Gusto mong i-rewind? Gusto ka ng anak mabait, ikaw nga ayaw mo? Nung nagiging mapait na ang buhay, sa kakapalang tumawag sa Diyos, at nung ang anak mabait, nasagasaan, kung mayroong Diyos, bakit di niya binantayan? Kung ako ng Diyos, ikaw naman ang tatay, ba't akong pabantayin mo? Di ba? Bakit ganon, kapatid? Pagka problema, sa Diyos isisi. Pagka may kamalasan, sa Diyos isisi. Pagka manamatay, sa Diyos isisi. Wala pa akong narinig, bakit ginawa mo ito, Satanas? Bakit? Namatay ka na ako. Wala ba akong narinig ganon? Meron na ba akong narinig? May narinig na ba kayong ganon? Si Satanas ang sinisisi? Ang sinisisi malamang sino? Diyos. Lahat ng mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, ang mga butit, mabubutit, di mabubuting gawa ay nakatala. Yan. Ito na. Yan. Ito na. Almost tayo, mga kapatid. 13 verse 8. All who dwell on the earth will worship Him. Everyone whose name has not written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been killed. May mga tao pala, buhat ng pagkalalang ng salibutan, ang mga pangalan hindi talaga nakasulat sa aklat ng buhay. Pastor, may ganun pala? Ito, kapatid. Ang lulo sa tuhod, pirata. Ang lulo, pirata.
ang tatay, pirata. Ang apo sa tuhod ay pirata din. Sinong Diyos ang gustong ilista ang mga pangalan sa aklat ng buhay? Puro lahat pirata. Lahat ng taong hindi humingi ng tawad ay di mapapatawad. Lahat ng taong di kumilala, simpre naman ipaalam din ng Diyos ang katotohanan. Pero pagpili after all. May mga tao talagang ipinanganak masama at nangamatay masama. At may mga Adventista din mga kapatid na ipinanganak Adventista pero hindi rin nakasulat sa aklat ng buhay. Why? It is because of their lifestyle. Kapatid, Revelation chapter 17 verse 8. Those living on earth whose names were not written in the book of life. Tandaan nyo mga kapatid, may mga pangalan talaga na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sa Mountain View College kapatid, sinabihan ako nung head ng registrar. Jung, yes ma'am, 8 years inihap ka na dito sa Mountain View College, hindi ka pang graduate. Mga kapatid, sa Mountain View College, maraming nagmamagna doon at mga suma. Magna 9 years na, nasa MVC pa rin. Ang iba talaga, suma, 10 taon na. Doon pa rin. Working student eh. Sinabihan ako, graduate ka na, ba't hindi ka pa rin talaga ako? Ayaw mong graduate. Bakit ma'am? Gagraduate na ako? Oo naman. Nandito ang pangalan mo sa listahan. Pumunta ka sa Florence Girls Auditorium. Jong, tatawagin ang lahat ng gagraduate finally. Yes ma'am! Hindi ako nagamusal kapatid. Unang-una akong umupo doon. Palimit naman ako umupo sa likod eh. That time kasi graduation sa harap. Tinawag apelido. Abelardo! A.B. Bautista! C. Cruz! A.B.C. D. Junaldo! Diaz, Dilisporo. Umabot na ng letter G. Wala talagang disong narinig ako. Lumapit ako doon sa babae. Ma'am, sabi nyo, punta Florence Auditorium kasi kagraduate ako. Sabi mo, bakit hindi ka graduate? Ay, graduate ka na. Tapos sabi mo pa, ma'am, nakasulat ang pangalan ko. Bakit di ko man lang narinig? Sa Jong, ako ang nagsulat ng pangalan ko. Na pangalan mo, alam ko talagang nakasulat yon. Sige, tingnan natin. Tininan sa record kapatid. Nandoon nga pangalan ko. Pero kinarush out mga kapatid ng bulping pula 2 beses. Ibig sabihin, may mga pangalan pa lang, nasa listahan naman sana, na crush out pa. Sabi ng Diyos, hindi ko alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kung merong hindi alisin, meron din palang naaalis. Kapatid, sabi ko doon sa teacher, ma'am, bakit hindi ako tinawag? Nandiyan ang pangalan. Bakit may crush out? Dami kong tanong. Jong, may explanation yan, huwag kang magalit. May utang ka pa palang 1,000 pesos. May utang pa pala ako, kapatid. About face, totoo naman talaga, may utang ako eh. Kuha ko ng itak para magtabas. Pero kapatid, ang sweldo sa isang araw eh, parang 35, 45 pesos. Ay malapit ng graduation. Tapos ng graduation, ang tabas, di pa tapos. Grabing iyak ko sa Panginoon. Panginoon, gagraduate na, naudlot pa, 1,000 lang ang dahilan. Ano ba naman to? Lumuhod ako mga kapatid at nanalangin. Kung hindi ako makagraduate, Panginoon, ay ako nang gumraduate. Alam niyo kapatid tayo minsan, mali na nga natin, Diyos pa ang nasisisi, ang Diyos pa ang tinatakot. Sabi ng sabrista, Lord, mamatay itong anak kong kaysa isa babae. Basta kung mamatay, backslide ako agad. Ang kita mo? Ako mga kapatid, lumabas pagkatapos mag-pray. Sabi nung lalaki, hey Jong, sabi ni Dr. Somoso, hindi daw siya makadalo sa graduation mo. Pero ipinapaabot niya ang 20,000 sa 20,000 sa... Ay, hindi pa ako nakahawak ng 20,000 kapatid. 20,000. Binilang ko, 20,000 nga. Naisip ko mga kapatid, nagalit ako sa Diyos doon sa prayer room. Pero binigyan niya ako ng 20,000. Sabi ko, Lord, patawad sa nagawa kong mga kasalanan. Takbo ako mapatid doon sa office, sa business office. Sir, may pangbayad na po ko sa 1,000. Ay, Jong, may nagbayad na dito, sinagot na. Ha? Kita mo kapatid, sinagot na palang 1,000, hindi ko alam. Nung ako'y bumalik sa Mountain View College, mga kapatid, tuwang-tuwa ako. Bakit? Dumating ang 2 kameraman para daw ako picturean sa aking graduation. Libre lahat. Nakaubos kaya ako ng 12 na rulyo, kapatid. Kasi fell pa nung araw eh.
Sa lahat ng estudyante, ako lang may kameraman, 2. Dusing rulyo pa. Libre pa kapatid ang mga album. Kasi nung araw may mga album pa, ngayon wala na eh. Sa computer na lang tayo magkita. Uwing-uwi ako mga kapatid sa amin. Mayroon pa nagbigay another 20,000. You see? Tayo nagreklamo, ang Diyos pala may hinandang mas mabuti kaysa atin. Sometimes our faith will be tested. Sino ka ba talaga? Sino ba talaga ako? Ito mga kapatid. Philippians 4 verse 13. Yes, I also asked you, my true partner, to help this woman. Kapatid, to help this woman. They have struggled, plural kapatid ha, they have struggled with me in the gospel along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Mga buhay pa, pero nakasulat pala ang pangalan sa book of life. Amen? Ito ang tanong. Nakasulat na kayang ating mga pangalan sa aklat ng buhay? Kasarap lang mga kapatid pakinggan. Luke chapter 10 verse 20. Ang Diyos nagpili ng 12 disciples, pero nagpili pa siya ng 72 mga lalaki. Okay, ang gawin ninyo, mangaral doon, partner, tomatoes. After few weeks, mga kapatid, bumalik sila. Panginoon, ang nangyari ganito, Panginoon, nakapagpatayo kayo ng maraming simbahan, maraming nabinyagan, Panginoon, tuwang-tuwa kami. Pati yung mga naposes, yung masasamang espiritu, pinalayas namin, Panginoon, sa pangalan mo. Tuwang-tuwa kami, Lord, sagot ng Panginoon. Nevertheless, gayon pa man, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Sumunod sa inyong espiritu nung pinalayas. But, sabi niya, but, rejoice that your names are written where? In heaven. Kapatid, kung naging instrumento kang naitayo ang simbahan, good accomplishment. Nagawa ang kalsada dahil sa iyo, good accomplishment. May nangabinyagan, good accomplishment. Matutuwa tayo, of course. But, sabi ng Panginoon, hindi lang dapat yan ikatuwa mo sapagkat ang pangalan mo nakasulat sa langit. Balik ta rin natin. Natayo ang simbahan, nagkaroon ng kalsada, maraming nabinyagan, impyerno ka pa rin. Bakit? Sapagkat ang iyong sinisermon, hindi nakikita sa totoong buhay. May isang elder kapatid nagsermon. Mga kapatid, tayo magmahalan. Ang misis hindi konbinsido. Magmahalan. Magpatawad sa nagkasala sa atin. Patawad. At kailangan tayo magtulungan. Tulungan ka da. Ang misis, mga kapatid, kung sa Cebuano pa, nagkumud-kumud. Puputak-putak sa likod. Para siyang nagkaroon ng rosary na may tagasagot. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, mapalad ka sa lahat ng mga babae, gandiman, ang bata na sa loob ng siyang napupunan. Amen. Yung may tagasagot sa likod. Kailangan mga kapatid, ang kaway, mahalin. Mahalin. Ay tamang-tama, ang kalaban niyang diakono, nandun lang sa gilid, nakikinig. 15 years nang magkaway. Ito nangyari mga kapatid. Pagbaba ng elder, sinalubong ng diakono. Elder, salamat sa Diyos. Ang sermon mo, blessed na blessed talaga ako. Pinatawad mo na pala ako ng matagal. Kung hindi pa ako nakinig sa sermon, hindi ko alam pinatawad mo pala ako. Nagulat ang elder mga kapatid. Sige, bakit? Nakinig ka sa sermon? Oo. Narinig mo lahat? Oo naman. Sige, patawaran kita. Pero huwag ka na magpakita sa akin. Baka mapatay kita. Tandaan mo. Hindi raw galit. Nagngangalit. Kung sa Cebuano pa, wala maglagot, pero nagpangagot. Alam nagpangagot? Yung mga ngipin, akala mo'y buayang nag-away, kapatid. Alam ninyo, kung tayo magtatanim ng galit, dapat ang Diyos na. Bakit? Maraming bisis natin siyang hiniya at binitray, pero hindi siya nagtanim ng galit. This is what He promised. I will remember your sins no more. I will cast it into the deep blue sea, and I will forgive your sins and make it whiter than snow. He is your Alpha, He is your Omega. He is the Lord, the God of heaven. He is your Elyon and El Shaddai. He forgives, and He forgives even more. He blesses even more. That's the promise of the Lord. And He said, you are my son. You are the apple of my eye. Whoever touches you, touches me. Because you are my beloved son, you are my beloved daughter. Mga kapatid, ang sabi niya, matuwa kayo sapagkat inyong pangalan ay nasa aklat ng buhay. Second to the last. And if any man shall not take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part of
the book of life. And out of the holy city, and from the things which are written in the book. Mga kapatid, talagang laging binabanggit ang book of life. The question is my name written there? Sabi ni Sister White, many have a form of godliness. Their name is the church records. Nakasulat talaga. But they have spotted record in heaven. The recording angel has faithfully written their deeds. And he continued, and he said, every selfish act, every wrong word, every unfulfilled duty, and every secret sin, and every artful dissembling is faithfully chronicled in the book of records kept by the recording angel of the living God. Testimonies, volume 2, page 442. Remember this, brethren, brothers and sisters in Christ. Malinis tayo sa mata ng tao. Hinangaan tayo sa mata ng tao. Talagang pinupuri tayo sa harap ng tao. Pero hindi mo pwedeng mabulaanan ang Diyos, kapatid. Alam niya ang lahat. Ang church natin, ganito. Christian Service, page 43, paragraph 5. The professed followers of Christ, we, Seventh-day Adventist Christians, the professed followers of Christ are on trial. Nasa korte tayo ng langit. Before the heavenly universe. But the coldness of their zeal and the feebleness of their efforts in God's service mark them as unfaithful. Ang elder manawagan. Mga kapatid, linisin natin simbahan. Sinong gustong paparito at tutulong? Ang nagtaas ng kamay, 31. Ang dumating sa bayanihan, 1. Unfulfilled duty. We are on trial. Mark them unfaithful to the Lord. May tanong ko sa inyo, mga kapatid. Gusto natin langit, tama? Gusto natin langit. Ulitin ko lang. Miyerkules wala. Biyernes wala. Sa Sabbath late. Pagdating simbahan, kaupo pa lang, hikab na. Hindi nagpa-participate. Divine service, di pa tapos, ang isip gusto nang umuwi. Sa iway, di mo mabalik. May fellowship, hindi pumupunta. Worship sa umaga, limot. Worship sa gabi, limot. Worship sa umaga, minamadali. Worship sa gabi, minamadali kasi inaantok. Hindi palabasan ng Biblia, hindi madalanginin. Kinain ang pagkain, nakalimot magpasalamat. Hindi pa pala ako nagpasalamat, Lord, sa naglambulo sa inyo, pinagkalaw mo sa akin. Amen. Pagdating sa ikapo, hindi tapat. Pagdating sa offering, hindi tapat. Kayo daw, mga kapatid, ang magiging Diyos. Mabuti na bang dalhin sa langit yan? Mabuti hindi. At alam niyong sagot niyo yan, kayo yan. Tayo yan. Huwag na natin dalahin sa iba. Liban lang magbago ako, magbago kayo. Magbago tayong lahat, mga kapatid. Posibleng hindi tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo mga ligtas. Ni isa sa atin ay wala pong mapahamak. Tandaan ninyo, mahal tayo ng Panginoon. Ako nga, nasasabi ko nga mas mahal tayo ng Panginoon kaysa kanyang anak. Bakit? Hinayaan niya ang kanyang anak ipanganak sa lupa, insultuhin, saktan, talagang sinilatigo, kinastigo, at binugbog, sinampal, nilagyan ng tinik, at ang tambo, mga kapatid, pinalo, para lang tumalab yung tinik na yon. Pinapapasa ng cross, wala siyang kasalanan. Pagdating sa cross, sabi niya, Ama ko, patawarin niyo sila. What a precious love. What a beautiful God. We serve an awesome God. We serve Him with all our hearts. We serve Him because He is our Creator and God. Brethren, tatay at mga nanay, kung maglilingkod na lang din tayo sa Diyos, bakit hindi na lang natin lubos-lubusin pa? Kapatid, remember this. Ang gusto ni Satanas, dead or alive, gusto niyang kunin tayo. Hindi pwede yung medyo naglilingkod sa Diyos, medyo hindi, medyo tapat, medyo hindi, medyo nagsisimba. Walang paniking mananampalataya. Hindi ibon, hindi rin hayop. Kung matulog, nakatiwarik. Ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, dapat nagtatapat ng lubos. Amen? Pray for us. And I will be praying for you. Let us love one another. Support one another. Let us support our pastors.
our conference, our division, our union, our general conference as a whole, the World Church of God. Let us pray. Let us share what we have. Kapatid, ang sabi ng iba, bakit kapag gastos ng gastos, samantala malapit ng Panginoon? Baliktad ang isip nito. Ang aking kaisipan ganito, bakit hindi mo gastusin ay malapit ng Panginoon? Saan mo yan ibigay? Whether you like it or not, ang lupa't bahay, simbahan natin, kukunin ng gobyerno yan sa panahon ng malaking pag-uusig, kapatid, gusto mo man o di, kung papayag ka man o hindi, wala silang pakialam. They're gonna take over everything from your hands. COVID-19, isa lang salot sa buong sanglibutan. Nagkagulo na buong mundo. Ang promise ng Diyos hindi isa, 7. Sabi nga na iba, ito bang salot na COVID? Kasama na ba ito sa 7? Hindi pa. Ang tawag nito, advance party. Hindi pa talaga, parating pang 7. Kapatid, tinan yung ating panahon ngayon. Ang bagyo sa Gana, lindol at iba pa. Ang kasamaan ng tao, sobra. COVID-19, tinanggal sa trabaho. Kasi nga, kailangang magbawas ng tao sa trabaho. Tinamaan ng Ulysses. Lahat ng bahay tinabunan. Ang nadala, ang saplot na lang sa katawan. Hirap ang mga tao. Kapatid, the solution and the only solution, come unto Jesus. Neither, buhay man tayo patay, nasa kamay ng Diyos. Amen? Kapatid, tanong ko sa inyo, sa panahon ni Noah, ilan ang naligtas nung nagkaroon ng baha? Ilan? 8! Ayon sa pag-aaral, ang tao noon, milyon na rin. Pagpasok, mga kapatid, ng mga ayong tinatawag nating pagkasunog ng Sodom at Gomora, ilan ang naligtas? 4 sana. Naging 3 na lang. Noong ipinadala ang 10 plus 2, mga kapatid, na magtiktik doon sa Kanaan, ilan ang nagdala ng mabuting balita? 2, si Joshua at Caleb lang. Sa 12 tribes of Israel, ilang tribo ang hindi lumuhod sa rebulto at larawan? Isa lang, ang kay Levi. Kaya tinawag silang the Levites of the Lord. Tayo dito, siguro 100 na tayo. Ilan kaya ang maligtas dito? 8? Panahon na ni Noah? Kung 8, kapatid, ito palang 1, 2, 3 mga upuang ito, sobra na 8. Ay, kumusta na lang kayo? Maliligtas 8? Anong gusto natin? 3? Panahon nila ni Lot? 2? Nila Joshua at Caleb? 1 sa 12 tribes of Israel? Sino payag sa inyo, mga kapatid? Nasa 100 dito, ang maliligtas 50, ang maimperno 50 din. May papayag? Tanong ko, ang maliligtas 75, ang imperno 25 lang. Payag kayo? Baka sakali maswertihan tayo sa 75. Sige. Ang maligtas, kapatid, 90. 10 lang ang imperno. Taas ang kamay! Wala. Parang mukhang nag-usap kayo, na pagkatanungin, walang sasagot, ha? Sa 100 natin, ang maligtas, 99. 1 lang ang maimperno. Lalangoy-langoy sa imperno. Ang church elder lang. Taas ang kamay. Mahirap mag-church elder, Sino payag? Ay, anong gusto nyo, sister? Lahat? Amen, mga kapatid, lahat. Praise the Lord. Amen. Amen. Lahat ay amen. Lahat naman pala gustong maligtas. Itigil na yung chismis. Di mo man pala gustong ma-impyerno, chinichismis mo. Yung intriga at iba pang paninira, itigil mo yan. Ayaw mo naman pala ma-impyerno, dahil sinasaktan mo. Let us humble ourselves. Let us support one another. Love one another. That is the theme of the Bible. God is love. Love is truly God. Ang dalangin ko sa Diyos, mga kapatid, wala ni isa sa atin ang di maligtas, kundi lahat tayo ay mga ligtas. Amen? Kayo ba, mga kapatid, ay pinagpala ng salita ng Panginoon ngayon? Na-bless po ba kayo? The question is my name written there? I hope the answer is, sa biyaya mo, Panginoon, opo, gusto kong nakasulat ang pangalan ko.
Sa biyaya mo, Panginoon, wala ni isa sa aking mga anak at asawa ko na di maligtas, lahat kami. Sa biyaya mo, Panginoon, lahat ng membrong nakikinig ngayon ay kasama kaming lahat. Sa biyaya mo, Panginoon, humihiling kami. Let our unbelief be helped by you, my Lord. Help us, O Lord, to live according to your will. And help us, O Lord, to live day by day as your people ready to be translated to heaven. Amen, mga kapatid? May the Lord God in heaven will bless you, my brothers and sisters in Christ. And His word and His countenance will shine upon you. Blessed is the name of Jehovah. Blessed is the name of His Son, Jesus Christ. Blessed the name of the Holy Spirit. May God bless us once and for all. May God bless us. May God, as He come in this world, will find us faithful. This is my prayer. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate.